Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kalkal. Taong 1979, Basud, Camarines Norte. Kagaya ng marami, ipinanganak sa isang mahirap na pamilya itong si Kalkal. Hindi naging maganda ang kabataan niya, buhat sa dami ng kanyang mga pinagdaanan. Kung hindi ninyo na itatanong pinuno, 5 pa lang siya nung namatay ang nanay niya. Magmula noon, nagkanda leche-leche na ang buhay nila dahil sa matinding kamalasan na kanilang pinagdaanan. Kahit anong trabaho ang pasukin ng tatay niya, palagi itong nabibigo. Ang mas nakakalungkot pa, wala ito gaanong naiipon. Hindi nagtagal, dala ng matinding problema, dito na dahan-dahang napariwara sa buhay ang tatay niya. Imbis na kumayod para sa kanilang dalawa, palagi na itong nasasadlak sa samut-saring bisyo. Madalang na rin ito kung umuwi, kaya para makakain, nagpasya siyang magbanat ng buto. Isipin ninyo, 12 anyos pa lang siya noon, pero nagsasaka na siya ng palay at nangungopra ng nyug. Araw-araw din siyang pumapanhik ng bundok para maghanap ng mga bagay na pwede niyang mapakinabangan o maibenta. Ganon at ganon ang ginagawa niya hanggang sa hindi niya na napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Kalaunan, nasanay na rin siya sa estado ng buhay nila. Sa halip di na mabuhay sa galit laban sa kanyang ama, minarapat niyang magpatawad. Minsan kasi, may mga pagkakataong nakakausap niya ito ng maayos. Para sa kanya sapat na ito upang maintindihan ang pinagdadaanan ng kanyang ama. Dahil dito, kahit papaano nanumbalik ang pagsasamang meron sila. Nananatili man ang kakapusan, hindi na ito dapat napansinin pa. Sa pagsapit ng taong ito, magbabandang Marso, tuluyan na ngang nanumbalik ang dating pag-uugali ng tatay niya. Ayon kay Kalkal, para itong nagising sa 2 dekada nitong bangungot. Hindi niya mawari kung paano ito nangyari, pero ipinagpasalamat niyang naging ganun ito. Inakala din niyang tuloy-tuloy na ang ugaling yon ng tatay niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, ito palang pala ang simula ng panibagong kalbaryong kanilang pagdadaanan. Sa loob ng 1 linggong wala silang ginagawa, palagi itong merong kinikitang matandang lalaki na hapon-hapon pumupunta sa likod ng bahay nila. Ang lugar na yon pinuno, hangganan ng basud at karatig lugar. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa noon ng matanda, gawa ng unang-una, wala naman doong kabahayan. Puro yun doong kapunuan, indikasyon na maaaring naninirahan ito sa isang liblib na lugar kung saan hindi mapasok ng mga tao. Noong una wala naman siyang ipinag-aalala, gawa ng wala naman itong ginagawang kakaiba. Ang tanging sinasadya roon ng matanda, makipag-usap lang sa tatay niya. Ganon at ganon ang ginagawa nito hanggang sa hindi na niya namalayang meron na palang kakaibang nangyayari. Kung hindi niyo kasi naitatanong, hinahayaan lang niya ang kanyang ama sa mga nais nitong gawin sa buhay. Wala siyang pake kung magtatrabaho ito dahil sapat naman ang kinikita niya para sa kanilang dalawa. Isang araw, nang mataong pahinga niya, nadatnan niya ang matanda at ang tatay niya na seryosong nag-uusap habang nakaupo sa harap ng kakahuyan. Dahil sa lalim ng paksa ng dalawa, hindi na nito namalayang nakalapit na pala siya. Tay, mawalang galang na sa inyo Pero, sino ho ba ang matandang to? Bakit hindi niyo siya pinapakilala sa akin? Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla naman itong tumahimik. Ilang minuto itong tumitig
bakas ang matinding pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Di nagtagal, dito na ito nagsimulang magsalita. Pasensya ka na anak ha. Marami lang kaming ginagawa, kaya hindi ako nagkaroon ng oras na sa iyo'y magtapat. Ang matandang ito pala ay ang aking maestro. Kasalukuyan ako ngayong nasa hakbang ng pag-aaral ng lihim na karunungan. Huwag ka mag-alala anak. Ginagawa ko ito para maprotektahan ka. Matapos naman itong makapagsalita, pinakausapan siya nitong bumalik na muna sa loob ng pamamahay nila. Ang rason nito, ayaw ng kanyang maestro na may nangingialam sa kanilang pagsasanay. Nangako rin itong pagpatak ng gabi. Isasalaysay nito sa kanya ang lahat ng dapat niyang malaman. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang ama, tumango na lamang siya. Agad din naman siyang naglakad pabalik ng bahay nang wala nang iniisip na kahit ano. Basta para sa kanya noon, gagawin niya kung ano ang mga bagay na bumubuhay sa kanila. Yun lang naman ang mahalaga. Di rin siya nag-aalala sa kalagayan ng tatay niya. Gawa ng unang-una, mas maayos na ito kumpara sa dati nitong ugali. Lumipas pa ang mga araw. Literal na hinayaan lang niya ang dalawa. Ayon kay Kalkal Pinuno, nagtagal ang nasabing pag-aaral nito ng 3 buwan. Pagkatapos, naglahong parang bula ang matanda. Dito na rin nagsimulang sumama ang tatay niya sa kanya na parang wala man lang nangyari. Ang kaso lang, habang tumutulong ito, marami siyang napapansing kakaiba. Bukod sa hindi na yon marunong makisama, napakadali din itong magalit sa mga taong hindi nila kapamilya. Tipong kapag tumawa lang ang mga ito habang nagsasalita sila, nakakaramdam na ito ng matinding pagkainsulto. Dahil dito, pinipilit niya itong iiwas sa kanyang mga kaibigan sa bundok. Ang problema lang, nagkukusa namang lumapit sa kanilang mga kaibigan niyang yon, lalo pat maayos ang kanilang pagsasama. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, nilapitan sila ng 2 niyang kaibigan para biruin. Sa kilos ng mga ito, para sila nitong pinagdidiskitahan, gawa ng walang patid sila nitong tinatapunan ng damo sa ulo habang nasa kasagsagan sila ng kanilang pamamahinga. Kapag din ginagawa ito ng 2, panay ito sa paghagikgik na parabang nakakaloko. Makalipas pa ang ilang minutong pangdidiskita ng mga ito, dali-dali naman siyang tumayo para yon ay suwayin. Subalit, di pa man siya nakakapagsalita, laking gulat na lamang niya nang bigla itong pinagsasasapak ng tatay niya. May tumulong dugo sa kanyang mga kamao at bago pa man siya makapagsalita, nakita niya na tinikman nito ang dugo ng 2 niyang kaibigan. Matapos nun, tumalikod ito na parang walang nangyari. Yung 2 naman, gulat na gulat at hindi makapagsalita. Maya-maya pa, nang medyo bumaba na ang tensyon, dito na nagsalita ang isa sa mga kaibigan niya. "Kal, suwain mo ang tatay mo ha. Di ba siya marunong tumingin ng biro? Ilang araw na tayo nagsasama-sama rito pero ganyan pa rin ang kanyang akto. Pasalamat lang siya, ama mo siya, dahil kung hindi, baka hindi kami nakapagtimpi." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, personal siyang humingi ng tawad. Maging siya man kasi, nalungkot sa mga nangyari. Alam niya kasing di naman masama ang 2 at mapagbiro lang talaga ang mga ito. Ngunit minsan, medyo hindi na rin maayos ang ginagawa nila sa mga kasama nila. Siya na lang din ang bukod tangi sa mga kasamahan nila na nakakaunawa sa 2 yon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagpasya na siyang iuwi na muna ang tatay niya. Kaya niya yun ginawa
para makaiwas sa iba pa nitong mga kadugo. Pagbalik naman nila ng bahay, dito na nila mahinahong pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ni minsan, hindi humingi ng tawad ang kanyang ama sa kanya dahil sa alam nito na mali ang ginawa ng dalawa. Sa sobrang kabaitan mo, anak, nakakalimutan mo nang meron tayong paninindigan bilang isang lalaki. Hindi sa lahat ng oras biro ang biro. Minsan, kinakailangan mo rin manindigan sa kung anong alam mong tama. Pinagdidiskitahan ka ng dalawang yon dahil alam nila na hindi ka mahilig sa gulo. Subukan mong tumayo sa sarili mong paa. Sigurado akong rerespetuhin ka ng mga ito. Tay, hindi naman ho ako ganun. Kilala ko yung magkapatid. Ganun lang talaga ang ugali nila. Pero hanggang dun lang yun. Kaya sana, wag mo na silang pag-isipan ng kung ano. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. Nang marinig naman ito ng tatay niya, laking gulat na lamang niya nang bigla itong sumabat sa kanya. Makakalimutan mo, pero para sa akin hindi ko yun makakalimutan. Sabihan mo sila humanda ka mo dahil hindi magiging maganda ang mga susunod na araw ng buhay nila. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Akala ni Kalkal, magpapahinga lang ito pero lumipas na lang ang ilang araw, napansin niyang wala na silang naging pag-uusap. Hindi na rin lumabas ng kwarto mula noon ang kanyang ama, kaya dito na siya nagpasyang kausapin ito. Alam niya rin kasing sa loob lang ito ng silid, gawa ng tuwing gabi, nakakarinig siya roon ng mga kaluskos. Kapansin-pansin din ang maihina nitong tinig na animoy may kung ano itong dinarasal. Noong una, medyo nag-aalinlangan talaga siyang istorbohin ito, pero sa katagalan, nagdesisyon na rin siyang ituloy ang kanyang binabalak. Sa isip-isip niya kasi, kailangan talaga nilang mag-usap. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na siya naglakas loob na itulak ang pinto. Subalit, pagdiin niya roon ang kamay niya, napansin niyang nakakandado ito. Wala ngayon siyang ibang paraan, kundi tawagin ang kanyang ama habang kumakatok. Halos ilang minuto rin siyang katok ng katok, pero nakapagtatakang walang nagbubukas. Kalaunan, nang akmang tatalikod na siya, bigla naman niyang narinig ang langit-ngit ng pinto. Pagharap niya rito, tumambad sa kanya ang tatay niya na seryosong nakatitig habang bitbit ang labi ng isang batang kambing. Sa estado ng hayop pinuno, parang marami na itong pinagdaanan. Bukod sa wala na itong buhok sa malaking parte ng katawan, nagkukulay itim na rin ang mismong balat nito. Napakalambot na rin ang kambing, animoy makailang beses itong ibinalibag ng kanyang ama. Matapos naman niya itong makita, agad naman niya itong tinanong ukol sa paggagamitan nito ng kambing. Dagdag pa niya na mas mainam na ilibing na nila ang hayop dahil sa baka mangamoy pa ito sa loob ng bahay. Subalit nang marinig yon ng kanyang ama, hindi ito sumang-ayon. Sa halip di na sumagot, ngumisi lang ito na animoy meron itong maitim na binabalak para sa dala nitong hayop. Maya-maya pa, dito na ito nagsimulang magwika sa kanya ukol sa mga hakbang na palihim nitong isinasagawa. Natanggap na ng dalawa ang kanilang parusa. Kahit ilibing mo pa ang kambing na ito, wala ka na ring magagawa. Dapat lang yun sa kanila, anak. Kaya sana matuwa ka sa regalong inihandog ko sa'yo. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong tumalikod. Si Kalkal naman, tulala lang na nakatingin sa kanyang ama, animoy magpahanggang sa mga sandaling yon,
Di pa rin siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, muling sumarado ang pinto. Bagaman marami pa siyang itatanong, pinili niyang hayaan na muna ito. Para sa kanya, nalaman na niya ang pangunahing rason ng pagkukulong ng tatay niya. Kinabukasan, para mapatunayan ang mga sinabi nito, personal niyang sinadya ang bahay ng magkapatid. Pagdating niya sa lugar, wala naman siyang nakitang kapansin-pansin sa paligid. Ang kaso lang, pagpasok niya ng pinto, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa sala pa lang, ramdam na niya ang napakasangsang na presensya na bumabalot sa lugar. Ilang segundo pa ang lumipas. May mga naririnig na siyang nag-uusap-usap sa isang silid. Pagdungaw niya rito, tumambad sa kanya ang magkaibigan na nakaratay sa sala. Putlang-putla ang kanilang balat, tapos napakalaki ng tiyan nila. Naninilaw na rin ang kanilang mga mata at nangingitim ang labi. Animoy meron silang malubhang karamdaman. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay yung pamamayat ng mga ito ng biglaan. Hindi nagtagal, nang mapansin naman siya ng mga kamag-anak ng dalawa, agad naman siya nitong tinanong kung ano ang kaugnayan niya sa magkapatid. Pagkarinig naman dito ni Kalkal, inilahad niyang katrabaho niya ang mga ito. Dagdag pa niya na kaya siya pumunta roon ay dahil sa nalaman niyang hindi na pumapasok ang dalawa. Siyempre di niya maiwasang mabahala, kaya nagdesisyon siyang dumaan sa tahanan nito bago tumungo sa trabaho. Pagkarinig naman ng mag-anak sa kanyang sinabi, hindi ito nagdalawang isip na papasukin siya. Nagkwento rin ng mga ito sa kanya ukol sa pinagdaanan ng dalawa. Ayon dito, biktima ng pambabarang ang magkapatid. May mga albularyo na silang nilapitan pero hindi nito nalaman ang pinagmumula ng sakit. Malalim ang karunungang sumumpa sa dalawa, dahilan ng mabilis na pagkalat ng kanilang sakit. Aminado rin ng mga ito na sa estado ng mga ito hindi na yun malabong pumanaw. Katunayan, sinabihan siya ng mga magulang nito na naghihintay na lamang silang mawala ang dalawa. Nang marinig naman niyo ni Kalkal, di na siya nakapagsalita. Wala man siyang ideya kung sino ang may gawa. Malakas ang kanyang kutob na merong kaugnayan doon ang kanyang ama. Ngunit imbis na ilahad sa mga ito ang kanyang agam-agam, minabuti niyang manahimik. Kahit kasi mapatunayan niya ito, mananatili pa rin ang pagiging ama nito sa kanya. Naisip din niyang mas masasaktan siya kung makita niya itong patayin ng ibang tao. Dahil sa ganoong kaisipan, agad naman siyang umalis ng bahay. Magmula rin nung bumisita siya, hindi na siya bumalik hanggang sa mabalitaan niyang patay na ang dalawa. Pagdating ng araw ng lamay, bumisita sila ng kanyang ama. Pinapunta kasi sila ng kanilang amo para naman makiramay sa mga naulila. Ayon sa kanya pinuno, ayaw talaga ng tatay niya na sumama, pero dahil sa pangungulit niya napilitan ito. Pagpasok nila noon ng bahay, pumuesto ito sa pinakamalayong upuan. Siya na rin ang pinakilos nito para kumuha ng pagkain at kape. Sa mga unang oras ng kanilang pananatili, naging maayos naman ang lahat. Para hindi sila antukin, naging abala sila sa pagsusugal at pag-uusap ukol sa mga alaalang may kaugnayan sa mga yumao. Ganon at ganon lang ang kanilang ginawa na siya namang hinayaan lang ng kanyang ama. Ang problema, pagpatak ng 10:00 ng gabi, dumating ang albularyo sa lugar nila. Isa itong matandang babae na bantog na mananambal sa kabuuang lugar ng basud. Paglakad nito papalapit sa mga kabaong,
Bahagya naman noong napatahimik si Kalkal dahil sa panlilisik ng mga mata ng tatay niya. Aligaga na rin ito, tapos kahit anong tanong niya, hindi niya na ito makausap ng maayos. Basta, ang paulit-ulit lang nitong sinasabi sa kanya, "Bilisan mo na dyan, uuwi na tayo." Nang marinig naman niyo ni Kalkal, di niya ito gaanong pinansin. Ang usapan kasi, magpapaumaga sila roon. Isa pa, abala rin siya sa pagsusugal, kaya wala siyang magiging rason sa mga kaibigan niya. Dahil dito, nakiusap siya sa kanyang ama. Humirit siya ng ilang oras para naman kahit papaano hindi sila mapahiya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman itong sumimangot. Matapos nun, iniyuko nito ang ulo nito na animoy matutulog. Ngunit kahit ginawa na yon ng tatay niya, alam niyang hindi ito magpapahinga. Nasisiguro rin niyang may nararamdaman itong kakaiba sa paligid, kaya ito nagkaganon. Dahil dito, minabuti naman niyang wag na muna itong pagtuunan ng pansin. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya namang nabaling sa kanyang ama ang atensyon niya nang masipat niya itong tumingin sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang matandang babae na kanina pa palang nakatayo sa kanyang likuran. Pagsilay niya rito, nasipat niya itong seryosong nakatitig sa kanyang ama habang nananatiling walang imik. Hindi man ito nagsasalita, ramdam niya ang matinding tensyon na pumapagitna sa dalawa. Dahil dito, agad naman niyang kinausap ang tatay niya. Niyaya na rin niya itong lumabas para sana'y makaiwas. Subalit nung tatayo na siya, ipinalasap sa kanya ng matanda ang nakakapanghina nitong presensya. Kahit ang mga katabi niya naramdaman ito, kaya pansamantalang natigil ang kanilang pagsusugal. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, dito na ito nagsimulang kumprontahin ng matanda. Hindi ganyan ang pananakot sa mga taong wala namang laban. Nakakatawa ang pagiging albularyo mo. Mukhang hindi bagay sa ugaling inaasal mo. Pagkarinig naman ng albularyo sa kanyang sinabi, bahagya naman itong napangiti habang sumasagot ng, "Ordinaryong tao ba ka mo? Baka nakakalimutan mo. Anak mo ang batang ito. Huwag na tayong maglokohan, Orlando. Kung sa kanila na itatago mong totoo mong pagkatao, ibahin mo ako. Mula sa pisikal mong anyo, hanggang sa iyong espiritu nakikita ko. Alam ko rin na ikaw ang..." Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang matanda, bigla itong nawala ng ulirat. Pagbagsak naman ito sa lupa, yon ang ginamit na pagkakataon ng tatay niya para lumabas ng lamayan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na sila sa bahay nila. Pagpasok nila sa loob nito, tanong ng tanong siya sa tatay niya ukol sa mga nangyari. Ngunit imbis na sumagot, inabisuhan siya nitong manahimik. Pagtatapat nito na, hindi doon magtatapos ang lahat. Yun pa lamang ang simula dahil sa alam nitong hindi titigil ang albularyo nang hindi ito nakakapaghiganti. Nabanggit din ito na isang malaking pamamahiyayon sa matanda, kaya asahan niya sa mga susunod na araw magsisimula itong magparamdam sa kanilang tahanan. May posibilidad ding madamay siya sa gulo, kaya obligado siyang mag-ingat. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatanong kung ano ang ginawa roon ng kanyang ama. Pagkarinig naman ito sa kanyang naging tanong, mahinahon naman itong sumagot sa kanya ng, "Parte lang yon ng panlalaro ko sa kanya. Gusto ko maiparating ang mensahe na anumang oras, pwede ko siyang paglaruan at patayin." Malaking insulto ang ginawa ko,
para sa taong tinaguri ang bantog sa lugar na ito. Matapos naman itong makapagsalita, nagpahinga na lang silang dalawa. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, may napapansin na siyang iilang mga tao na animoy nagmamasid sa lugar nila. Wala namang kakaiba sa taong yon, at base sa mga itsura nito, hindi malayong grupo ito ng mga antingero. Nung makita rin yon ng kanyang ama, ito na mismong nagkumpirma na bataan ito ng mga bantog na albularyo. Marahil ay nautusan ng mga antingerong yon na suyudin ang kanilang lugar upang matansya ang karunungang tangan niya. Ayon pa sa kanyang ama, na maaaring sa mga sandaling yon, silang dalawa ang nasa mapanganib na sitwasyon. Bago pa man lumala ang mga pangyayari, kinakailangan na nitong kumilos para mapigilan ang banta. Dagdag pa nito na, sa mga sandaling yon, iisang bagay na lamang ang naiisip niya. Nabanggit din ito sa kanya, hindi ito maaaring gumamit ng aral ng pambabarang, gawa ng masyado itong mahina kung hindi niya natikman ang dugo ng kanyang mga kalaban. Nang marinig naman ni Kalkal ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang nakinig, ukol sa isinasalaysay na plano ng tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, habang dahan-dahang sumasapit ang hapon, napansin niyang naging abala na naman ito sa paggawa ng mga ritual. 3 araw itong nagkulong sa loob ng kanyang silid, habang siya naman nanatili lang sa bahay nila para magbantay at maghanda. Napilitan na rin siyang gamitin ang lahat ng mga nakaimbak nilang pagkain para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Pagpatak naman ng araw ng Biyernes, umaga pa lang nagkaroon na siya ng komprontasyon laban sa grupo ng mga antingero. Sapilitan na kasi itong kumatok sa bahay nila, kaya na may napilitan siyang buksan na ito. Pagharap naman nila, bigla siya nitong kinaladkad papalabas habang tinatanong ang tungkol sa kinaroroonan ng tatay niya. May mga idinikit din ito sa kanyang bagay na animoy isa sa mga bantay nila para malaman kung aswang o ordinaryong tao ang nilalang nakaharap nila. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng mga antingero na normal siya, dito na siya nito kinausap ukol sa kanyang ama. Masinsinan ang mga naging tanong, kaya naging maingat siya sa mga isasagot niya. Alam naming nasa loob ng bahay ang iyong ama. Anong ginagawa niya ron? At sa mga nagdaang araw, hindi na namin siya nakikita. Sabihin mo, meron ba siyang ginagawa na hindi dapat namin malaman? Nang marinig naman niya ang seryosong tanong ng isa sa mga antingero, agad naman siyang umiling sabay sagot ng, Hindi ko alam. Tsaka lumalabas naman si Itay kapag umaga eh. Baka hindi niyo lang naaabutan. Lumalabas? Nagtatanga-tangahan ba tayo rito? Nakabantay kami sa bahay niyo buong araw, kaya hindi kami pwedeng magkamali sa aming mga nakikita. Uulitin ko, anong ginagawa ng tatay mo dyan sa loob? Kasabay ng pagalit nitong sagot sa kanya, ay ang dahan-dahan naman itong paghugot ng punyal sa tagiliran. Nang masipat naman yun ni Kalkal, di na siya umimik pa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi ito magdadalawang isip na undayan siya ng saksak kung sakali mang magsisinungaling pa siya. Dahil dito, pinili na lamang niyang manahimik habang tulalang nakatitig sa lupa. Makailang beses na rin siya noong sinagi ng mga antingero pero iniwasan niya pa ring magsalita. Kalaunan, nang medyo maalibadbara na ang mga ito sa kanyang kilos, dito na siya nito sinimulang gulpihin. Halos bugbog sarado na noon si Kalkal nung tantanan siya ng mga ito. Bago rin niya umalis, muli siya nitong binantaan ukol sa mga mangyayari sa kanya kapag hindi pa lumabas ang tatay niya.
Nabanggit din ng mga ito na may permiso na siya sa kanilang mga kababaryo para siya ay paslangin kung sakali mang hindi siya sumunod sa nais ng mga ito. Dahil sa sinabi ng mga antingerong yon, di niya maiwasang makaramdam ng matinding takot at lungkot. Maya-maya pa, pag-alis naman ng mga ito, paika-ika naman siyang bumalik sa loob ng bahay. Akala niya, nagkukulong pa rin noon ang kanyang ama, pero pagsilay niya sa may bandang kusina, nakita niya itong nakasilip sa labas ng bahay nila. Nanlilisik ang mga mata nito na kahit hindi yun magsalita, ramdam niya ang matinding galit mula sa kalooban nito. Maya-maya pa, nang magpang-abot naman ang paningin nila, agad naman yung lumapit. Pagharap nilang dalawa, may dinakot itong maliit na garapon sa bulsa habang nagwiwika sa kanya ng, "Inumin mo ito para mawala ang hapdi ng mga sugat mo. Huwag kang mag-alala, anak. Konting tiis na lang. Makakaganti na rin tayo sa kanila." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, muli itong pumasok sa kanyang silid. Kinagabihan, habang nagsasarado ng bintana itong si Kalkal, napansin niya ang tatay niya na muling lumabas. Nung kinausap niya ito, hindi na yon nagsalita. Basta ang ginawa nito, dire-diretso lang sa paglalakad hanggang sa marating na nito ang palikuran ng bahay. Pagsarado naman ito ng pinto, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang pagkumpas ng malalapad na pakpak sa itaas ng bubong ng bahay nila. Segundo lang ang itinagal nito bago manumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Matapos ang ganoong pangyayari, dito na nagsimula ang pagsialulungan ng mga aso sa baryo. Dala ng kanyang kuryosidad, sumilip siya sa labas para matingnan ng mga kaganapan. Kaso lang kahit anong gawin niya, wala talaga siyang makita. Habang nagmamasid naman siya, panay naman ang pagsilay niya sa palikuran nila. Gawa ng hinihintay niyang lumabas doon ang tatay niya. Ngunit sa kasamaang palad, inabot na lamang ng hating gabi, di pa yun lumalabas. Pagpatak ng alauna, muli niyang narinig ang pagkumpas ng malalaking pakpak. Nung mawala naman ito, dito na binuksan ng tatay niya ang pintuan ng palikuran. Nagmamadali itong lumakad patungo sa kanyang silid, kaya na may bago pa man ito mabuksan ng pinto, matapang niya na itong kinumpronta. Nang magkaharap na silang dalawa, dito niya nakita ang malalaking hiwa ng tatay niya sa iba't ibang parte ng katawan. Walang tumutulong kahit isang patak ng dugo roon, at habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, napapansin niyang unti-unti rin itong humihilom. Nang marinig naman ito ang kanyang mga naging tanong, ngumisilang naman ito kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, anak. Naligpit ko na yung mga nanakit sa'yo. Bukas, masosorpresa ka sa mga bagay na mababalitaan mo." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali din naman itong pumasok sa kwarto. Kinabukasan, laking gulat na lamang niya nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagkamatay ng mga antingero at albularyong naguutos sa mga ito. Nadatnan niyo ng mga kababaryo nila sa loob ng bahay ng matanda na halos lasog-lasog ang buong katawan. Di na rin yan makilala dahil sa tindi ng tinamo nilang pinsala sa mukha. Ayon pa sa mga saksi, anuman ang nangyari noong nagdaang gabi, paniguradong hindi ito nagkataon. Kutob pa ng iilan sa kanila na maaaring ang ama ni Kalkal ang may gawa ng lahat ng bagay. Ito lang naman kasi ang pangontra ng matanda
bago mangyari ang insidente. Gayunpaman, kahit marami ay naghihinala ng ganon, walang sino man sa kanila ang may kakayahang mapatunayan ito. Lahat din na nagsasabi ng masasama sa tatay niya, inabot lang ng ilang buwan bago tuluyang mamatay sa aral ng barang. Magmula noon, wala nang nanggambala sa kanila. Namuhay na rin sila ng payapa sa pamamagitan ng pagkakalat ng takot sa kanilang lugar. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal nang wala ang kanyang ama, patuloy pa rin siyang iniiwasan ng mga matatanda sa lugar nila sa paniniwalang naipasa nito ang lahat ng karunungan sa kanya. Alam kasi nila na talagang malakas ito dahil minsan ang nagawa ng tatay ni Kalkal, ang pagpapabagsak sa lupa ng bantog na mananambal sa buong basud.